Pero wala na, sirang-sira na itong dingding dito sa likod. Open na pala to, kaya pala kahit ito sarahan, may tao pa din na pwedeng pumasok dito. O baka sinadya itong sirain. Dahil alam na wala ng tao dito. Di ba? Pwede itong tambayan ng mga ano. Dapat talaga to guys, mapag-desisyon na nito ni Commander na kung ano yung gagawin niya dito, magpatira ng tao dito para hindi po ito maging kawawa tong bahay. Guys, kawawa to. Hindi na sana kailangan magbahay si Marcos para kila Nanay Isin. Kaso nga lang nakikita natin na parang hindi nila tinuturing na sariling bahay yung ating pabahay. It's not fair to me or my heart. I was forced to start over when we fell. Welcome back guys dito sa munting channel ni Commander. At ngayong araw ay kakatapos lang namin ni Mac na mag-charity vlogs. So, dito naman tayo sa channel ng Commander. Dahil ngayong araw, ito na po yung last day namin dito sa bahay ng Kapalonga. Huwag mo naman sabing last day. Last day natin dito kasi lilipat na kami ng Candelaria. So, yan, lilipat na kasi kami ng Candelaria ka last day na namin dito. So, andito si Commander, kaso ng bata. Ayan, napakalaking sakripisyo ni Commander sa mga bata. Ayan o. Ganun talaga, anak ay. Ganyan talaga. Anak mo ay. Oh, di ba? Ito si Marcos Liit, kakagaling-galing lang yan, guys. Halos 2 araw yan na, alam niyo yun, nagsusuka. Oh, Marcos, okay ka na? Are you okay na? Yay! Okay na si Marcos. Magaling na. So, dinala ko yan siya sa alam mo yun, yung nagagamot dito, yung mga naghihilot, ganyan. So, dinala siya dinala. Oh! I'm okay. Okay ka na po? Better ka na? Yeah, upper tayo. Good na si Marcos. Yan ang gusto ko kay Marcos. Good na. Wala na sugat na ako. Wala na ring sugat. Tinan ko yung sugat mo na. Messi. Oh, magaling na. Oh, galing na. Wala na sugat. Pwede na ulit magkaroon. Ha? Sa bahay. Grabe. Tingnan nyo ang setup namin dito sa bahay, guys. May chiller, may eskaparate, may mga nakataob na sofa. That one. Look at there. Look there. Yeah, I see. What is that? It's Mikey and Gigi. Okay. He fall. You see? Masaya na naman si Marcos ngayon. Grabe. Masaya na naman yung anak mo. So maganda nga pala pag masaya ang bata, no? Kahit maingay, basta walang sakit, ano? Mas mahirap pala kapag katahimik tapos kikita mong may sakit, ano? So yan, ito talaga, ito yung pinaglaanan ng oras kahapon. Naghakot, nagtanggal nung garayan dito. Yan, ito pala, mga bata lang kasama namin naghakot nito kahapon. 4 na bata, tapos kami plus kami ni Mac. Kami nagtulong-tulong yung kapos sinakay namin sa hauler. Pati yan, mga gamit-gamit. Ito, 2 ref na dito. Ayan, 2 ref. So, di ko na alam kung paano nang gagamitin dyan. Pwedeng tulugan. O gawing, maliit na bathtub. Paupahan. So, ayan, basta. Ito, dadalhin din natin to. Lagyan natin sa room, para may TV tayo dun. Ang pinakang vlog talaga natin ngayong araw dito kay Commander ay pupuntahan ko yung kanyang pabahay. Diba? Bisitahin ko, guys, kasi yung balita ko, abandonado na daw ngayon. So, syempre, tingnan natin. Hindi ko alam kay Commander kung may plano na siya doon. May plano ka ba doon since wala tayo dito? Kung may mga hanapan na pwedeng ilagay doon. Yung taga Lucena, taga Quezon. Layo ah. Hindi papayag yung mga yun. Sabihin nila, layo naman. Dito kami sa Lucena, dinala mo kami sa Bicol. At least may house and lot na sila, di ba? Grabe. Hindi naman tayo sila. Di ba tayo, kahit saan tayo dalhin pwede. Pero sila, ewan ko lang kung papayag sila. Chatinin niya, dali natin doon. Gusto ko yung lola na sira ang bahay. Si Lola. Yung may dahon ng mata. May dahon ng mata. Nga pala, pwede yun. Layo nga lang, guys. Pero yun, kasi nakakalungkot talagang tingnan yung bahay na yun. Noon pa man, nung walang tao, nakakalungkot ang tingnan. Lalo na ngayon na alam kong expected ko na kung anong itsura niya ngayon. Di ba? Kasi alam naman natin na nagtira ay matatanda na din. So, ngayon, bisitahin natin, guys. Tingnan natin yung itsura ngayon ng bahay. Diba? Punta muna kami. Okay. Okay, tara. Ito muna gagamitin natin, guys. Yung ATV ni Commander. Kasi pagpahingayin muna natin yung sasakyan, bukas gagamitin na naman pabalik ng Candelaria yan. Ito muna ang service ni Commander. Gamitin natin. It's like you're gone when you're still here without you. Oh,
At malayo pa nga lang kami ay nakikita na namin ang pabahay na talagang nakakalungkot tingnan dahil ni isa ay wala kaming makita na tao na kumpara dati sa tuwing pupunta kami ay may sumasalubong sa amin. Guys, andito na tayo ngayon sa location kung saan yung tinayo yung pabahay nga ni Commander na para noon kina Rose na naging bahay din ni Tatay Dorot ni Nanay Isin na naging bahay din ni Tatay Ben. So tatlong klaseng na tao na yung nakatira dito o tatlong pamilya ni na tumira sa pabahay na ito ni Commander o ng Team Marcos. So since napabahay na natin sila Tatay Dorot, sila Nanay Isin ay nakalipat na sila doon. So wala nang tao dito kaya gusto kong bisitahin bago umalis. Bago tayo umalis ay gusto kong tingnan yung sitwasyon ng bahay. Tara, tayo. Ay. Ay, grabe eh. Bunda na nga doon. Putas pati yung bintana. Pero nilinisan nila, ano? But I'm just a flower on the wall, not someone you'd ever fall for. But in a couple weeks you look at me when I get pretty, then you want. So guys, nandito na tayo sa taas at eto nga, nakita naman namin na malinis naman yung paligid niya. Talagang nilinisan din nila Tatay Doro kasi alam ko din naman yung ugali nila na talagang hindi rin sila aalis dito sa pabahay nito ni Commander nang hindi nila ito kahit paano nilinisan. Kaya nakita ko naman na malinis ang palibot ng bahay dahil siguro ba before sila umalis baka nagtulong pa yung mag-asawa na malinisan ito. Ayun, ewan ko lang, bukas ba? Bukas pala no. Tara, subukan natin pasukin. Ha? May TV. May TV pa ano? So grabe, may TV pa silang naiwan no. Ito yung yung sitwasyon ng sahig. Nawala yung yung matings niya. Ito, may malinis naman. Kahit na ganito malinis, nilinisan talaga nila guys. Kita ko na nilinisan nila to, itong loob. Kahit na ganito na yung sitwasyon niya, nakita ko na nilinisan pa rin siya. Ito yung kwarto. Sira na. Butas ano? Inanay. Ha? Anay ay hindi. Ano nangyari dyan? Parang anay po ay. Wala na oh, sira-sira na yung dingding dito guys sa likod. Ayun oh, wala na oh. Hindi ko lang sure kung ito, butas na ito ay dahil sa inanay yung kahoy, pero may mga anay siya oh. Pero wala na, sirang-sira na itong dingding dito sa likod. Open na pala to, kaya pala kahit ito sarahan, may tao pa din na pwedeng pumasok dito. O baka sinadya itong sirain dahil alam na wala ng tao dito. Di ba? Pwede ito tambayan ng mga ano. Dapat talaga to guys, mapagdesisyon na nito ni Commander na kung ano yung gagawin niya dito, magpatira ng tao dito para hindi po ito maging kawawa tong bahay guys. Kawawa to. Sayang naman ang pinagpagawa kung ganito lang, hayaan na lang na mabulok, na masira itong bahay nito na naipundar dito sa pabahay sa tinutulungan ni Commander. Okay, tapos tayo. Grabing init dito. Itong likod, ayan oh, wala ding lock, open din. Malinis. Ano? Malinis oh. Yung lababo, wala na nga lang to, sira na, butas na. Pero nilinisan nila guys, walang kayong makitang dumi. Ayan, kita nyo? Linis. Oh. Pati CR. Malinis din CR? Pauling din. Okay, pero malinis yung ano? Opo, yung sahig. Sahig. Okay. Tapos dito sa likod, ganun din. Wala siyang mga dahon-dahon. Ano, wala akong nakikita mga dahon-dahon na kalat-kalat. So, ibig sabihin parang yung pumupunta dito. Opo. Di ba? Kasi matagal nang lumipat sila Nanay Isin. Bakit ano? Walang mga damo-damo sa ganito. Kami naglilinis dito guys. Kasi tingnan nyo, walang mga dahon-dahon na laglag. Pati dito. So, ang tagal na nila Nanay Isin na lumipat. Imposibleng hanggang ngayon, wala pa mga laglag na dahon dito. Di ba? Ayan o, makita nyo? Oh. Ang linis, oh. May walis. Oh, walang kadahon-dahon, guys, oh. Hindi
Dito yung ano, parang bagong apoy lang po. Parang bago lang yan, di ba? Oo. Baka may naglilinis dito. May walis pa dun, una nilagay, oh. Kalungkot ang bahay na to, guys. Babae na Commander, nakakalungkot tingnan. Kasi alam ko nga, lagi ko sinasabi, alam ko yung sakripisyo nung pinaghirapan din namin to ni Commander na magpunta-punta dito, mag-asikaso, maghanap nitong pagtitirikan. Lahat basta, sakripisyo din talaga dito ni Commander sa babae na to. Kaya nakakalungkot tingnan na walang taong nakatira dito. Kung yung mga nasa Quezon lang na tinutulungan natin malapit, dito na lang sila tumira. It's not a cute look getting kicked out of the bar when you're no longer 19, still acting like a child, feeling like nobody gets it. I always start these fights, don't hate my guts right now, 'cause I'm still Sobrang sarap dito guys ano yun, kapag kagantong oras pala dito, sobrang lamig talaga. Sabi ko nga, maglalagay lang ako dito ng duyan, no? Dito duyan, tapos dito ako magduduyan kapag katapos na yung trabaho ko, kung ano man, kung dito ako nakatira. Grabe, sobrang sarap. Kasi ang taas nito guys, yung taas niya, kita nyo naman sa camera kanina. O, ayan yung babao, sa mga hindi pa nakapanood. Ayan yung kalsada, ang taas nito. Si Mac nangunguha ng malunggay, oh. Hey! Huling-huli ka dyan, nangunguha ng malunggay. Ah, okay. Kunin mo na. Subukan kong kausapin dito si Commander kung ano yung magandang gawin dito. Kung ano yung... Kung wala dito pang mapapatira na bagong beneficiary, baka pwedeng ano, kagaya ng plano namin dati na maglagay ng tao dito na willing tumira tapos bibigyan ng aalagaan like mga 45 days tapos bawal kasi kami ng baboy o mga something like kambing, mga ganyan, di ba? Sayang kasi yung space, lawak pa ng likod nito, yan oh. Lawak pa. So sayang. Dami nakuha ni Makmak na malunggay oh. Nabibigay na po akong vlog kayo. Naku, tonto si mama mo dyan. Grado. Ayan guys, so daming malunggay oh. shine, always around to pick me up. You're the silver lining. You're the silver lining. Ito nga yung sinasabi ko dati guys doon sa mga natira dito na dito masipag ka lang magtanim, mabubuhay ka dito. Diba? Masipag ka lang dito guys magtanim. Mayroon ka lang dyan malunggay, kagaya nito. Tapos iba't ibang klase pa ng gulay na pwede mong ma-alternate kapag nagsasawa ka na. Mabubuhay ka dito. Masipag ka lang talaga, sipag lang ang kailangan para mabuhay sa ganitong klase ng pamumuhay. Diba? Sipag lang talaga. Kahit na medyo may edad ka na, kung kaya-kaya mo pa naman gumawa ng paraan na nandito ka lang sa bahay, nakikita ka like nakapalibot lang sa atin, no? Nakapalibot lang sa atin ng mga palapan ng nyug. Pwede natin gawing walis yan na pwedeng maging pera, pambili natin bigas, tapos ulap, pambili ng isda, ganyan, tapos ang lalawak na natin mga gulay-gulay dito. So panalo na kagad, di ba? Ito lang, tinubuan na ng mga damo. Ayan, oh. Nagsitubuan na yung mga damo dito sa likod. Oh, ang dami na dito ah. Wala to dati. Yan, oh, yung mga damo-damo na yan. Ginamasan to ni Tatay Ben, maalala ko eh. So may tumubo na rin yung mga tanim to ni Tatay Ben. Yan, tanim ni Tatay Ben to mga to. Hindi sila Tatay Doro may tanim nito si Tatay Ben kasi siya yung mahilig-hilig magtanim. So siya yung nagtanim nito. Malalaki na oh. Oh, ang tataas na. Oh, di ba? Tapos yung papaya ito. May ano na din siya. Mataas na din. Itong nyug na to, sakop pa natin yan. Yan, yung nyug na yan. Sakop natin yan mga yan. Pati yan mga yan. Sakop natin yan pati yun. Yan, nakita nyo? Sa atin yan, dito sa lupa yan. So, ang daming pwedeng ano dito, ang daming pwedeng magawa. Talaga. May saging pa oh. Tanim din to ni Tatay Ben, yung dalawang saging niya yan. Kay Tatay Ben, nakakatuwa talaga si Tatay Ben, no? Napaka sipag din talaga. Damuhan na dun. So, sakop yan ng lupa na binayaran. Hanggang doon pa. Sakop pa yan. Ang lawak. Tapos dito sa taas, ang lawak pa din. Kapag nga ito guys, pinapatag mo itong ano na ito, itong pabundok na to. Naku, maraming pwedeng gawin dito. Di ba? Paggawa ka ng swimming pool dito. Resort, di ba?
Private resort. Private resort. Pwede yan. Sarap sana kumuha ng buko. Wala lang tayong panungkit. Ayun ang buko. Ayun, kita nyo? Oo, sarap. Nakakauhaw pa naman. Diba? Di tayo daan sa likod. Punta na tayo. Ito yung sira kanino. Yung sira na tingding. Nanay nga po ata. Inanay siya. Sara natin to, itong mga ano. Kaya pa bang saran to? Hindi na. Hindi na siya sumasabay, ayun. Sara natin para ano. Tapos yung nasa likod, ilak din natin. Ito. Ayun, nakalak na pala. So, dito na lang. Sa labas. May kandado, wala namang susi. Ayan, may kandado siya pero walang susi. Ilak na natin. At nakita ko naman na talagang kagaya na sabi ko kanina, umalis sila na malinis yung bahay talaga. Nakakatuwa pa rin. Kahit na yun, sa likod ay nakakalungkot kasi walang nakatira. Pero ang malaga, may malunggay kaming dala. May malunggay kaming nakuha. Dami pa naman. Ilagay natin mamaya sa sardinas yan, Mac. Sarap niyan. Alam mo guys, maraming luto sa malunggay. Pwede mo yung gataan, lagyan mo ng tinapa. Ako, sarap niyan. Kaso sa Ilocano hindi pabor yan. Pero sa amin, na Bicolano, pabor na pabor yan. Okay. Paalam na tayo sa bahay guys. Ayun guys, yun nga, galing sila Marcos sa ating pabahay, dun sa dating pabahay kay Rose, at ayun nga, sa ngayon ay walang nakatira at maghahanap pa tayo ng pwedeng patirahin dun. At yung pagpunta naman natin sa Quezon ay dun na tayo titira, at yung pagbalik-balik natin dito, malay natin makahanap ng pwede nating patirahin dun sa ating pabahay para hindi siya masira. Hanap din tayo ng mag-aalaga syempre o magmamahal sa ating pabahay, at hindi din ganun kadali maghanap ng magmamahal dun sa ating pabahay. At nakita nyo naman yung mga dating tumira, pero at least nakatulong tayo pansamantala sa mga tumira dun, like Tatay Ben, Nanay Isin, at nakita natin kung paano nila tirhan yung bahay. At so yun, hindi na sana kailangan magbahay si Marcos ng para kila Nanay Isin. Kaso nga lang nakikita natin na parang hindi nila tinuturing na sariling bahay yung ating pabahay. So ayun, nakapag-decide kami na mag-asawa. Yun nga, napagawa na niya ng munting bahay. Yun, medyo maliit nga lang. Kaso nga lang, bagay sa kanila yun kasi matatanda na, hindi na masyadong mahilig maglinis, ganon. At asahan nyo na meron tayong deserve na ilalagay sa pabahay natin at mag-aalaga syempre sa napundar ng sponsor, at tayo na din syempre, kayo mga viewers, tumulong sa atin doon. At ayan, sana yung ating doon sa Quezon ay mapapaganda pa lalo yung ating community sa ating social media para lalong mas makatulong tayo, mapalawak yung ating komunidad syempre. At sana wag kayong magsawang suportahan yung ating mga vlogs. Ayan. At makikita tong apartment nito. Yung apartment namin, punong-puno na ng gamit ng shop. Masakit para sa akin. At syempre pinag-anuhan namin ito, pinagpaguran ng mag-asawa. At hindi basta-basta bumili ng mga gamit na sa totoo lang mga mahal kong viewers, itong chiller na ito, hindi po ito cash kasi mahal ito pag cash. So, in-installment po namin ito ni Marcos. At sa totoo lang, hindi naman po ito basta-bastang i-cash kasi
nasa ano po ito, kulang-kulang 100k. So, yun, nung installment, naging 100,000. At may mga penalties, ganun, lalo ano namin, nalilimutang bayaran at busy kami sa pagtulong ni Marcos. Eto, customized din. So, yung mga viewers namin na nagbabalak or gustong magnegosyo, pwede nyo pong bilhin itong mga iba naming gamit. Ayan. At medyo matagal pa kaming siguro ng negosyo o ibalik yung negosyo namin na cake kasi si Marcos naman ay sobrang siya sa naa-addict. Ayan, naa-addict na sa pagtulong. So, wala tayong magagawa. Yan yung decision. At kung ano lang yung decision ni Marcos or decision namin mag-asawa ay talagang sinusunod ko lang din. At sana ay maging success tayo sa mga decision natin at sana nandyan pa din kayo kahit saan kami makarating. Pero alam ko magiging okay ang lahat. Ayan, mag-adjust nga lang kasi iba na doon at iba yung dito, yung buhay namin dito. Kasi dito, at least dito may mga pinagkukunan ng mga gulay, libre, ganon. Doon, puro bili, puro isang galaw mo lang ay mabibili. Yung mga gulay doon, nabibili lahat. So, alam kong sobrang expensive din tumira sa mga ganong lugar. Pero, kayang-kaya siguro. At, God will provide. Eka nga, basta lang, tiwala lang tayo sa sa ating mga decision sa buhay. So, ayun, pinag-vlog ako ng kaunti ngayon ni Marcos para naman makita nyo ako ulit sa ating channel. At sana huwag kayong magsawang suporta at naririnig nyo si Cairo, nag-iiyak na alaga ni daddy niya. So, dito ko muna tapusin ang aking vlog at mahalin namin kayo at ibibigay namin yung best ng pagtulong para naman sa ating mga kababayan sa Quezon.